Matinding pressure ngayon ang kinahaharap ni Jalen Duren matapos ang kanyang sunod-sunod na struggle sa playoffs kasama ang Detroit Pistons. Mula sa pagiging isa sa pinakaimportanteng haligi ng Detroit noong regular season, ngayon ay isa siya sa mga pinaka-pinag-uusapang player dahil sa kanyang biglaang pagbagsak ng performance sa postseason. Sa regular season, naging napakalaking bahagi si Duren sa pag-angat ng Pistons ngayong taon. Nag-average siya ng halos 14 points, 11 rebounds at higit isang block kada laro habang naging isa sa pinaka-consistent rebounders ng team. Dahil sa kanyang energy, depensa at inside presence, marami ang naniwalang magiging isa rin siyang malaking sandata ng Detroit sa playoffs. Ngunit pagdating ng postseason, biglang nag-iba ang lahat. Sa first round series kontra Orlando Magic, nagsimulang makita ang struggles ni Duren. Hirap siyang makagawa sa ilalim dahil sa sobrang physical na depensa ng Orlando. Madalas din siyang mapunta sa foul trouble dahilan para mawalan siya ng rhythm at kumpiyansa sa laro. Ayon mismo kay Duren matapos ang isa sa kanilang mga laban, mas physical talaga ang playoffs. Kailangan kong maging mas aggressive at mas composed. Hindi ko pa naibibigay ang best version ko. Pagdating naman sa semi-final series kontra Cleveland Cavaliers, lalo pang bumagsak ang kanyang performance. Nakakagulat pa rito na hindi man lang siya nakascore ng higit sa 11 points sa buong serye laban sa Cavaliers. At sa napakahalagang Game 5, kung saan kailangan siya ng Detroit, nagtapos lamang si Duren na may 9 points, 5 rebounds at 4 assists. Dahil dito, maraming fans ang nadismaya lalo na't inaasahan siyang tumulong kay Cade Cunningham upang maipanalo ang laban. Mas naging usap-usapan pa ng desisyonan ng coaching staff na ibangko si Duren sa fourth quarter dahil sa kanyang struggles sa depensa at kakulangan ng impact sa loob ng court. Sa crucial moments ng laro, mas pinili ng Pistons na gumamit ng mas maliit at mas mabilis na lineup habang sinusubukang makahabol sa Cavaliers. Sa kabila nito, nananatiling suportado ni Cade Cunningham ang kanyang teammate. Ayon kay Cunningham, "Kailangan lang naming manatiling kumpiyansa kay Jalen. Alam namin kung gaano siya kahalaga sa team na ito. Bata pa siya at alam kong babalik siya." Maging ang coaching staff ng Detroit ay nananatiling nagtitiwala kay Duren kahit sunod-sunod na ang kritisismo sa kanya. Ayon sa kanilang head coach, "Hindi namin mararating ito nang wala si Jalen. Bahagi ito ng kanyang pagdevelop bilang player." Ngunit dahil sa pagkatalo ng Pistons kahapon, humaharap ngayon ang Detroit sa isang do or die sa Game 6. Kapag natalo pa sila, tuluyan na silang matatanggal sa playoffs. At mas lalo pang magiging mahirap ito dahil gaganapin ang laro sa home court mismo ng Cleveland Cavaliers. Kaya naman inaasahan ngayon ng fans na kailangang ilabas ni Jalen Duren ang kanyang best version upang matulungan si Cade Cunningham at buhayin pa ang pag-asa ng Detroit sa serye. Bukod pa rito, isa pang malaking usapin ngayon ang future ni Duren sa Pistons. Dahil magiging restricted free agent siya sa summer, marami ngayon ang nagtatanong kung mananatili pa ba siya sa Detroit sa mga susunod na taon. Bagamat may kapangyarihan pa rin ang Pistons na tapatan ang anumang offer mula sa ibang teams, may ilang analysts na nagsasabing kapag hindi naging maganda ang magiging pagtatapos ng playoff run ng Detroit, posible ring magkaroon ng malalaking pagbabago sa roster ng koponan. At kung mangyari iyon, posible rin na ito na ang huling postseason ni Jalen Duren bilang player ng Detroit Pistons. Kayo mga idol, ano sa tingin nyo? Makakabangon pa ba si Jalen Duren sa Game 6 o tuluyan nang matatapos ang kanyang playoff run kasama ang Detroit Pistons? Samantala, isa sa mga pangalan na tahimik ngayong inuugnay sa Los Angeles Lakers ay si Aaron Wiggins ng Oklahoma City Thunder. At para sa maraming NBA analysts, malaking sense talaga kung bakit interesado ang Lakers sa kanya. Ayon kay NBA insider na si Tim McMahon, Aaron Wiggins barely played in this series. Aaron Wiggins would play 25 minutes for the Lakers. Mas lalo pang naging interesting ang usapan nang may isang miyembro umano ng Lakers staff ang sumagot ng at least 25. Ibig sabihin, naniniwala mismo ang ilang tao sa loob ng Lakers organization na kayang magkaroon ng malaking papel ni Wiggins kung mapupunta siya sa Los Angeles. Hindi man superstar si Aaron Wiggins, isa siya sa mga player na napakahalaga sa modern NBA dahil sa kanyang versatility at pagiging team first player. Bago pa man siya makarating sa NBA, dumaan muna siya sa University of Maryland kung saan unti-unti niyang pinatunayan ang sarili bilang isang hardworking at disciplined player. Hindi siya agad itinuring na future star noong college, pero dahil sa kanyang sipag, depensa at consistency, naging mahalagang bahagi siya ng kanilang programa. Kilala si Wiggins noon bilang player na handang gawin ang maliliit na bagay para manalo ang team kahit hindi siya lagi ang sentro ng atensyon. Noong 2021 NBA Draft, napili si Aaron Wiggins bilang 50 overall pick ng Oklahoma City Thunder. Mababa man ang kanyang draft position, hindi iyon naging hadlang para maipakita niya ang kanyang kakayahan sa NBA. Sa halip, ginawa niya itong motivation upang patunayan na deserving siya sa liga. Sa kanyang mga unang taon sa Thunder, dahan-dahan niyang nakuha ang tiwala ng coaching staff dahil sa kanyang depensa, energy at pagiging consistent sa tuwing nabibigyan siya ng pagkakataon. Si Aaron Wiggins ay may taas na 6'5" at natural na naglalaro bilang shooting guard at small forward. Isa siya sa mga wing players na kayang dumepensa sa iba't ibang posisyon habang may kakayahan ding tumira mula sa 3-point line at umatake sa open court. Sa kabila ng pagiging reserve player sa karamihan ng panahon, naging importante pa rin siya sa sistema ng Thunder lalo na sa likod ni Shai Gilgeous-Alexander at Chet Holmgren.
Kilala rin si Wiggins bilang tahimik ngunit professional na player na walang reklamo sa kanyang role at laging handang tumulong kapag tinawag. Ngayong season, nag-average siya ng 9 points per game para sa Thunder ngunit higit pa sa scoring ang kanyang tunay na halaga. Ang kanyang perimeter defense, hustle plays, off-ball movement at athleticism ay eksaktong mga bagay na madalas kulang sa Lakers lalo na noong playoffs. Isa si Wiggins sa mga uri ng player na hindi kailangang maraming tira para magkaroon ng malaking impact sa laro. Kaya niyang bantayan ang kalabang scorer, tumakbo sa fast break at gumawa ng energy plays na nagbibigay buhay sa koponan. Kung mapupunta si Aaron Wiggins sa Lakers, posible siyang maging isa sa pinakamahalagang role players ng team. Bagay ang kanyang playing style katabi ni Luka Doncic at LeBron James dahil hindi niya kailangan palaging hawak ang bola para maging epektibo. Maaari niyang punan ang malaking pangangailangan ng Lakers sa perimeter defense, wing depth at hustle. Sa isang team na naghahanap ng mas maraming athletic at defensive-minded players, malinaw kung bakit maraming naniniwala na swak si Aaron Wiggins sa sistema ng Los Angeles. Kayo mga idol, ano sa tingin nyo? Dapat bang subukan ng Lakers kunin si Aaron Wiggins ngayong off-season? At kung sakaling mangyari ito, makakatulong kaya siya para mas lumakas ang tsansa ng Lakers na makabalik sa NBA Finals? Slants through two defenders, but getting a piece was Wiggins. 2-on-1 down. And Wiggins will finish. Doing that. There's no post-game debrief. We'll do that the next day. Things are too emotional right after the game. And It's in for Cleveland. Cleveland's been invincible. Wiggins on the break.